Sunod-sunod na nga talaga ang pag-atake na ginawa sa Israel. At ang nauna nga dito ay nung paulanan sila ng daan-daang missiles at drone ng Iran. At ilang oras nga lang din ang naging pagitan ay umatake din ang Hezbollah sa isang military center sa border sa Lebanon. Isa nga sa inaantay ng karamihan na aksyon ay kung magsasagawa ba ng paghiganti ang Israel sa Iran. Sa kabila ng binantaan ng Israel na hindi nila susuportahan ang gagawin ito ng Israel ng United States kung itutuloy nila ang pagganti. At nito nga lang, ang katanungan ay sinagot na nga ng Israel sapagkat ginantihan na nila ang Iran. At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pang videos. At opisyal na ngang ipinahayag ng United States na sinimula na nga ng Israel ang pagganti sa Iran. Nagsagawa sila ng pag-launch ng kanilang mga missiles at unang pinulbos ang isang site sa Iran. Ayon sa report ay pinasabog ng Israel ang mga bahagi sa syudad ng Isfahan. At dahil dito ay kumilos agad ang gobyerno ng Iran na suspindihin muna ang mga flights mula sa Isfahan at mga kalapit na lugar gaya ng Shiraz at ng Tehran. Sapagkat malapit nga dito ang lugar kung saan tinarget ng Israel. Isa rin talaga sa rason kung bakit Isfahan ang tinumbok ng Israel sapagkat napag-alaman na dito pala nakalatag ang mga nuclear sites ng bansang ito. Nito nga lang kasi ay nagbabala ang Iran. Nagagamit nga sila ng mga armas na ngayon lang nila ide-deploy. At ang ilan nga dito ay mga nuclear warheads. Kung kaya't asahan pa na sa mga susunod pa na pag-atake ay ito sadya ang uunahin nila. Alam mo ba na pati ang mga eroplanong papunta na ng Iran na nasa himpapawid ay nag-sharp turns dahil sa tumitindi na nga ang sitwasyon sa bansang ito. At sa ngayon ay wala pang komento ang Israel at maging ang United States sa pag-ataking ito. Kung aanalisayin natin, ang aksyong ito ay hindi ganap na ganti ng Israel dahil alam naman natin na kung paano mag-retaliate ang Israel sa Gaza. Maring isa itong warning strike sa Iran at malaki talagang posibilidad na mas matindi pa ang gagawing pagganti nila. Sadyang nagdesisyon na talagang Israel na huwag sundin ang United States dahil nung nakaraan ay binalaan na sila ng US na hindi nila susuportahan ang pag-atake nila sa Iran. Although isa sila sa tumulong sa Israel upang salagin ang daan-daang missiles na nilaunch ng Iran. Hindi man sasabayan ng United States ang Israel sa pag-atake sa Iran, ay kumilos na ang US at United Kingdom sa parusa na ipinataw nila sa Iran, which is ang sanction. Ngunit gaya kasi ng North Korea ay wala na silang pakialam sa mga sanctions na ito at gagawin nila ang nais silang gawin nang walang humaharang at sinusunod na batas. Sa ngayon ay hindi rin nagbibigay ng datos ang Iran kung anong klaseng armas ang nilaunch sa kanila ng Israel at kung may nasawi o nasugatan ba sa pangbobomba sa kanila. Ang tanging impormasyon na nilatag nila ay nagkaroon ng 3 sunod-sunod na pagsabog sa Isfahan at nagkaroon ng high alert na nga sa lugar nila. At ang bottom line na naman nito ay kawawa na naman ang mga sibilyan na nadadamay. Balikan natin kung bakit nga ba na-trigger ang Israel ngayon na bombahin ng Iran. Isang napakadelikadong hakbang talaga ang ginawa kasi ng Iran sa Israel. Sa ginawa nitong pagpapaulan ng daan-daang missiles nito. Sadyang hindi naging matagumpay ang pag-atake nila sa Israel dahil out of 100%, 99% ang na-intercept ng Israel. In short, halos lahat ng drones
ballistic missiles at cruise missiles ay binura at pinulbos sa himpapawid pa lang. Well, alam naman kasi natin na sanay talaga ang Israel sa ganitong senaryo dahil sa napakatagal na taon na ay napapaligiran sila ng mga katunggaling na bansa. Ilan nga sa advanced technology na ginagamit ng Israel upang salagin ang mga missiles na ito ay ang David Sling, Arrow 3, Iron Dome, at marami pang ibang missile interceptor system. At ang malaking katanungan dito ay pag ang Israel ba ay umatake ng full-blown sa kanila ay may kakayahan ba silang salagin ang mga ito? At nito ngang gumanti ang Israel sa kanila ay wala talagang sumalag o interception na nangyari. At kung sakaling magsagawa ng full-blown na airstrike ang Israel ay mapupulbos talaga ang mga targets nila. Matapos kasi magpaulan ng Iran ng daan-daang missiles ay sumunod naman na umatake sa kanila ang Hezbollah na isang armadong grupo sa Lebanon. Alam mo ba na nag-launch din sila ng combined attack ng mga guided missiles at mga explosive drones? At ang tinarget nga nila na pulbusin ay ang isang Military Reconnaissance Command Center sa Israel, which is malapit kasi ito sa border ng Lebanon. Ayon nga sa panig ng Israel ay mas matindi ang ginawang itong pag-atake ng Hezbollah kumpara sa Iran dahil sugatan at ang iba ay nasa kritikal na kondisyon ang 14 na sundalo ng Israel. At ito nga ay dahil sa isang pang pag-atake lamang. Ayon naman sa panig ng armadong grupo, ang pag-atake nilang ito ay nagsilbing ganti sa isinagawa ng Israel na airstrike sa timog na bahagi ng Lebanon, wherein 3 ang napatumba nila at ang isa nga na nga dito ay ang field commander ng armadong grupo. At dahil sa hindi nga nakapagpigil ang Israel sa sunod-sunod na pag-atake sa kanila ay sinumulan na nga nilang gumanti. At ilan lamang yan sa may impormasyon ukol sa pagganti ng Israel sa Iran.